Sangyaw kaninyo sa mga pulong sa Ginoo. Atong gikinahanglan para sa atong mga kalag, preparasyon, pagbuhaon na sa Ginoo. Una sa tanan, magampo sa ta. Aming mapagmahal na Diyos at Ama, maraming salamat po sa pribilehiyo na may pahayag ang iyong salita. Sa araw na ito, iniaalay po namin sa inyo ang aming straight evangelism. Panginoon, patnubayan mo po ang bawat isa sa atin. Bigyan mo kami ng tapang karunungan at pusong puno ng pag-ibig. Ihanda mo rin po ang aming mga puso, aming makakasalamuha. Buksan mo ang kanilang isipan at damdamin upang maunawaan nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Banal na Espiritu, ikaw po ang kumilos. Ikaw ang magpahayag sa kanilang mga puso. Ingatan mo po kami sa aming paglabas at nawa ang lahat ng aming gagawin ay magbigay luwalhati sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli, magandang umaga sa ating lahat. So, ang aming gawain ngayon ay hindi biro. Pero dahil mahal namin ang Panginoon, ay ginagawa namin ito na ibahagi sa inyo ang kaniyang mga salita para sa kaligtasan ng lahat. So, unahin natin ang Juan 3:16. Sinasabi rito, kay ihigugma gayud sa Diyos ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron nga si bisan kinsa mamutuo kaniya, dili malaglag, kundi makaangkon hinoon o kinabuhi, mawalay katapusan. Okay, so, dinhi mga kaisunan, akong isa-isahod kung unsay ang hulugan. So, dili, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. So, ang ibig sabihin dito, pinakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay nakakalawak at para sa lahat ng tao, hindi lamang sa iilan. Ang pangalawa naman, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang ibig sabihin dito, tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesucristo na sinugo ng Diyos sa mundo bilang pinakadakilang ng Diyos. Isang sakripisyo dahil sa kanyang pag-ibig. Pangatlo, upang ang sinuwang sa kanya ay sumasampalataya. Ang kaligtasan ay bukas sa lahat ng mananampalataya. Hindi ko nakabase sa gawa o kabutihan ng tao, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pang-apat ay huwag mapahamak. So, ang ibig sabihin, ililigtas ang tao mula sa kaparusahan ng kasalanan at sa pagkahiwalay sa Diyos. Pang-lima, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi lamang buhay na walang katapusan, kundi buhay na may tunay na kahulugan at pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, dito mga kapatid, ang Juan 3:16 ay mensahe ng pag-ibig, pag-asa, at kaligtasan. Pinapaalala nito na mahal tayo ng Diyos at may handa siyang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating
pananampalataya at pagtanggap kay Panginoong Jesucristo. Okay, so dito, mahalaga talaga ang Juan 3:16. Sapagkat dito nakasalalay ang ating mga kaluluwa. Ang destinasyon ng ating mga kaluluwa. Dahil, mga kapatid, alam nyo, hindi tayo mananatili sa mundong ito. Ang mundong ito ay pansamantala lamang. Tayong lahat ay mamamatay. Kaya, bago pa yun mangyari, kailangan ihanda natin ang ating mga kaluluwa upang sa huli ay hindi tayo magsisisi. Sapagkat nasa huli talaga ang pagsisisi. So doon ka na magsisisi kung wala na, namamatay ka na. At doon ka patungo sa impyerno dahil wala kang Kristo sa iyong puso. So, ngayon pa lang, kailangan ninyong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo upang kayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan doon sa dagat-dagatang apoy na kung saan ito ang impyerno. Ang susunod ay ang Juan 3, chapter 3, verse 36. Okay, Juan chapter 3, verse 36, sinasabi dito, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Nagpabili ni noon kaniya ang kapungot sa Diyos hangtod sa kahangturan. So, sinabi dito, sumasampalataya sa anak. So, ang ibig sabihin, ang pananampalataya kay Panginoong Hesus ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Ngayon pa lamang. Hindi sumusunod sa anak. So, ang ibig sabihin, ang pagtanggi kay Panginoong Jesucristo ay pagtanggi rin sa buhay na iniaalok ng Diyos. Ang poot ng Diyos ay nananatili. Ipinapakita dito na ang seryosong epekto ng kasalanan kapag hindi tinanggap ang kaligtasan kay Panginoong Hesus. So dito, ang ating Panginoong Jesucristo ang tanging daan sa buhay na walang hanggan. Ang desisyon ng tao kay Kristo, kay Panginoong Jesucristo ay may walang hanggang kahihinatnan. So ngayon pa lamang, dapat na magdesisyon kayo na tanggapin ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Walang daan kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya lang ang ating tapat, siya lang ang ating pangako, ang ating hope na tayo ay maligtas. Ang susunod ay ang Juan chapter 1 verse 12. So sinasabi dito, apan si bisan kinsa nga mudawat o mituo kaniya, ihatagan niya o katungod nga mahimong anak sa Diyos. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa kanila ibinigay niya ang karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanyang pangalan. So ang ibig sabihin dito, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, ang pagtanggap kay Panginoong Hesus ay personal na desisyon. Ito ay pagbubukas ng puso at pananampalataya sa Kanya. Ibinigay ang karapatang maging mga anak ng Diyos.
Kapag tinanggap natin si Panginoong Jesucristo, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong identidad. Hindi na lamang nilalang kundi anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi biro na maging anak ng Diyos. Yun ay pinakamalaking karangalan at pinakamalaking regalo na ating matanggap mula sa Panginoong Diyos. Sa mga sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi namamana o nabibili, kundi tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Panginoong Hesus. So dito, ang pinakabuod, ang kaligtasan ay pagtanggap kay Panginoong Jesucristo. At ang bunga nito ay ang pagiging anak ng Diyos. So isipin po natin mga kapatid, kung ating tanggapin ang Panginoong Jesucristo, ngayon, sa mga oras na ito, sa araw na ito, ay ora-ora mismo, tayo ay magiging anak ng Panginoong Diyos. At kapag tayo ay nagiging anak na, ay makapunta na tayo sa Kanyang kaharian, na kung saan ito ay tinatawag na langit o heaven. Ang kasunod na versikulo ay ang Juan 14:6. Okay, sinasabi dito sa aklat ni Juan, chapter 14, verse 6, si Jesus mingon kaniya, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaabot sa Amahan, kun dili pinaagi kanako. So, nagpasabot mga kaigsuunan, kung hanapin ang tunay na layunin ng buhay, ang tao ay kailangang mabuhay para sa isang bagay na mas mataas kaysa sarili. Dinigin niya ang tinig ng tagapagligtas na nagsasabing, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So mga kapatid, bilang simple lang ang pagkakaroon natin ng magiging anak ng Panginoon. Ang tanggapin lang natin ang Panginoong Jesucristo ng buong puso at tayo ay magiging anak ng Niya dahil ang Panginoong Hesus ang ating daan, ang ating buhay, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung ating tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang susunod na versikulo ay mga taga-Roma, chapter 6, verse 23. Sinasabi dito, kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon, ang pananggasa sa Diyos, mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga na ang Kristo Jesus na atong Ginoo. Kaya sa konteksto ng Roma 6:23, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay tumutukoy sa walang katapusan na walang hanggang buhay sa harapan ng Diyos. Ito ay biyayang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nananampalataya. Na nagbibigay ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan sa Kanyang presensya. So mga kapatid, huwag na tayong magpatumpik-tumpik kung kayo ay nakarinig sa aming pagbabahagi ng Panginoong mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ito ay libre lamang, walang bayad.
Hindi kami humihingi ng bayad dito sapagkat sabi ng Panginoon, ito ay ibabahagi ninyo ng libre. Ang kaligtasan ay libre lamang. Ang dapat namin yung gawin ay kayo ay maniwala at tanggapin ang Panginoong Hesukristo. At kayo ay hindi magsisisi kung kayo ay kukunin na niya dahil lahat tayo sa mundo ay mamamatay. Walang mananatili. So kami rito, kami ay hindi biro na magbahagi pero ginagawa namin ito dahil sumusunod kami sa mga utos ng Panginoon na aming ibabahagi ang kanyang salita upang magkaroon naman ng libreng kaligtasan ng mga tao na hindi pa nakarinig sa kanyang mga salita. So mga kapatid, kung nais niyong tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo, sasabay lang kayo sa sinner's prayer na aking sasabihin sa araw na ito o sa mga oras na ito. Okay, nais kong sabihin ng inyo kahit na nandiyan kayo, kung asan man kayo, kung gusto niyong sundin at tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo, ay sumunod lang kayo sa sinner's prayer na sasabihin ko. I-apri ka dahil. Sinner's prayer. Sunod na kasayat eh. Iampo ka na mo kung sa'yo mong mga problema. Okay, so tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, inaamin ko po na ako ay makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Inaya, ante. Kay musunod man siya. Inaya. Okay, ulitin natin. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, inaamin ko po na ako ay makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Ng iyong kapatawaran. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan at tinalikuran ko ang aking dating pamumuhay. Naniniwala po ako na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Na siya ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinanggap ko po siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka po sa aking puso. Linisin mo ako at bigyan mo ako ng bagong buhay. Tulungan mo po akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Mula sa araw na ito. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong karapatan sa gawain. Thank you, ate. Maraming salamat sa mga taong sumunod sa sinner's prayer. Naway, huwag niyong bitawan kung ano man ang mga nasa sa inyo na pinakamahalaga ang
libreng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpaniniwala niyo kay Panginoong Jesucristo. Okay, so ngayon magkaroon muna tayo ng maikling panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, taos puso ang aming pasasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong buhay, kalakasan, enerhiya, kaalaman, malulusog na katawan, at higit sa lahat sa araw na ito na kami ay pinapahintulutan ninyo na kami ay magkaroon ng straight evangelism. Panginoon, lahat po ay ibibigay namin sa iyo ang aming mga oras. Pagpalain niyo po kami sa aming mga gawain na naway marami pang mga tao ang makarinig sa amin at higit sa lahat ay maniniwala at tanggapin ang aming Panginoong Jesucristo. Iadya niyo po kami, Panginoon, na kami ay uwi na sa aming mga ang aming mga bahay, temporary namin mga bahay. Iadya mo kami sa anumang makapahamakan. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Amen! Amen. Hallelujah. Second speaker na ta. Proceed to second speaker.